What's up guys? Ako nga pala si Dan at welcome sa channel ko. Today, isi-share ko sa inyo yung first impressions natin dito sa Itel S23 Plus. Kaya kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo ito. So ayun guys, before we start, mabibili nyo na nga pala itong Itel S23 Plus ngayon sa Shopee for only 7,499 pesos. Di nga lang ako sigurado kung available din ba ito sa mga authorized reseller ni Itel or sa mga phone store sa mga mall. So i-check nyo na lang din muna siguro. By the way guys, na-unbox na nga po pala natin ito last week. I-check nyo na lang din sa YouTube Shorts natin. So unahin muna siguro natin pag-usapan yung packaging niya. Medyo kakaiba rin kasi yung box nitong Itel S23 Plus at medyo premium din yung itsura niya. Kung hindi ako nagkakamali, parang same lang nung box ng Itel A60s yung box ng Itel S23 or ganun po yung itsura niya. While flat at malapad naman po dito sa S23 Plus. Just take note na lang din guys na wala po itong kasamang charging adapter dahil ang laman lang po ng box niya is yung unit itself, USB-C cable, wired earphones, SIM ejector pin, and yung hard case niya. I'm not sure lang din kung may free pa rin na 18 watts charging adapter at tempered glass kapag bumili po kayo sa Shopee ngayon. Dahil alam ko promo lang din ito at buti nakaabot tayo. Actually may free wireless earphones or smartwatch nga rin sana to. Kaso sobrang bilis na sold out kaya hindi tayo nakakuha. So ito na nga po pala yung Itel S23 Plus natin and napakanipis at napakagaan lang din niya. Sobrang sakto lang din niya hawakan dahil curve po yung screen niya. However, sayang lang dahil open yung sides ng free case niya. Panigurado magagasgasan to kung hindi po kayo maingat. Ang ganda pa naman ng likod niya. So yung likod nga pala niya guys ay plastic lang na may matte finish. And ang available colorways nga pala nito guys ay Lake Cyan at Elemental Blue. And for me, parang mas maganda tignan yung Lake Cyan dahil kita nyo naman sobrang premium niya tignan. Kaso medyo nalalakayan ako sa camera island niya, pati na rin sa mismong camera at flash niya. Parang ganito na ata talaga yung uso ngayon. Speaking of camera pala, meron nga pala itong 50 megapixel main shooter na sinumahan ng 0.08 megapixel na depth sensor. While sa harap naman guys, meron po itong 32 megapixel na selfie shooter. Malalaman natin sa full review natin kung maganda yung image quality na makukuha natin dito, kaya stay tuned. Pero sa design nga, overall, mukha namang premium yung design niya. Anyways, nasa right side nga po pala yung volume rockers at power button niya, tapos empty po yung left side niya. Makikita naman po natin sa baba niya yung SIM tray niya na dual SIM lang. Yes po, hindi po expandable yung storage niya, and okay lang naman yun. Then katabi nga pala ng SIM tray niya yung microphone, USB-C port, at yung stereo speakers niya. Unfortunately, single firing speaker lang po siya. Mas maganda sana kung dual para naman mas maganda yung listening experience natin. Tapos, oo nga pala, wala po siyang 3.5mm audio jack. Kaya yung included na wired earphones dito is naka Type-C po siya. So, take note na lang din po nun guys. Then, pag-usapan naman natin yung display niya, which is isa sa mga highlights nitong phone na ito. Meron nga po pala itong 6.78-inch curved AMOLED display na may Full HD Plus resolution. O diba? Sobrang sulit na sa halagang 7,000 plus. Sobrang bihira ka lang ata makakita ng murang phone na may curved display tapos AMOLED na. Pero ang catch nga lang siguro dito is wala po siyang high refresh rate. Pero ox lang din naman yon. Panalo ka naman na kasi sa ganda ng display niya. Kumpara naman sa mga naka IPS LCD lang dyan. Diba? Pero hindi lang yon guys dahil naka Corning Gorilla Glass 5 protection din ito. But wait, there's more. Naka in-display fingerprint scanner na nga rin pala itong budget phone na ito. Kaya sulit talaga sa 7,000 plus pesos na price. Then sa loob naman nitong phone guys, meron po siyang 12nm Unisoc Tiger T616 na chipset na may Mali G57 MP1 na GPU. Meanwhile, meron nga rin pala itong 8GB RAM at 256GB of storage. And katulad ng nabanggit ko kanina, hindi po expandable yung storage niya. Pero malaki na rin naman yung 256GB kaya goods na rin. Then para naman sa OS niya, ito nga pala guys ay naka Itel OS 13 based on Android 13. May mga cool features nga rin pala dito guys like yung Ibana. Parang integration siya ng ChatGPT dito sa phone na ito. So, pwede nyo siyang gamitin right away. And katulad nung nauuso sa ibang phones ngayon, meron din po siyang mini bar or kung tawagin nila ay dynamic bar. Basically, pinapakita lang naman ito yung mga info like yung sa face unlock, charging animation, background call at iba pa. Well, for me, useful din naman yung ganito, lalo na kung ma-optimize nyo ng maayos.
Then last but not least is yung battery niya. Meron nga pala itong 5000 mAh battery capacity na supported ang 18 watts wired charging. Inuulit ko guys, wala po itong kasamang charging adapter sa box niya kundi USB-C cable lang. So take note na lang din. And I think ayun lang naman para sa video natin today. Abangan nyo yung full review natin nito sa YouTube channel natin at sa balastech.com. Kaya salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pwede nyo naman pindutin yung like at subscribe para mas marami pa tayong video na gawin. Again, ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.